tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Pinakasalan ko ang boyfriend ko. Kahit may iba akong minamahal ng palihim. Hi, DJ Rocky. Isa akong OFW na palaging nakikinig sa programa mo. Naging libangan ko na ang tumutok sa'yo. Lalo na tuwing wala akong magawa. Kapag homesick, o hindi kaya kapag inaantok ako. Itago mo ako sa pangalang Raya. At ito, ang aking secret file. Noong taong 1997, nasa first year high school ako noon. Doon ko unang naranasan ang magkaroon ng crush sa isang classmate. Na eventually ay na-realize kong yun na pala ang first love ko. Nagka-interes ako sa crush kong eto, dahil sa tingin ko sa kanya, matino siyang tao, disiplinado, at gwapo naman. Sa klase namin, tahimik lang siya. Sa paglipas ng panahon, lalo pang lumalim ang pagkakakrush ko sa kanya. Minsan pa nga, pasimple akong lilingon sa kanya. Kasi nasa likuran ko siya. Kunwari, may titingnan akong ibang kaklase pero hindi niya alam. Siya pala ang hinahanap ng mga mata ko. Minsan, nahuhuli niya akong tumitingin. Pero never naman niya akong ipinahiya sa harap ng ibang kaklase namin. Hanggang sa paglipas ng mga buwan, never kaming nakakapag-usap. May isang get-together naming magkaklase. Nagkayayaang mag-outing isang weekend sa isang mango farm. Kanya-kanya kami ng grupo na magkakaklase. Minsan, nagbabakasakali akong lumapit sa grupo kung saan andoon si crush. Pero tuwing nakakalapit ako sa grupo nila, siya naman itong umiiwas. Inulit ko yung paglapit sa grupo niya. Pero tuwing nandun ako, iiwas na naman siya. May isa naman akong classmate na nagkakakrush sa akin. Pero hindi ko lang talaga yun pinapansin. Kasi si crush lang ang gusto ko that time. Sabi ko nga sa sarili ko, ay, ano pa nga bang magagawa ko kung ayaw yata sa akin ng crush ko? Hindi naman ako pwedeng magalit sa kanya. Then one time, nakita ko si crush na may kausap na kabatch namin pero taga-ibang section. Naisip ko tuloy, kumakausap ka naman pala ng ibang babae. Ba't ako hindi mo man lang mapansin-pansin? DJ Rocky, nabadtrip ako simula noon. Kaya kapag pumapasok ako sa klase, tahimik ako. Nasita nga ako ng English teacher namin. Ba't daw ang tahi-tahimik ko? Tulala raw ako. Wala raw akong interes mag-aral.
Sinabihan pa nga ako, lumabas na lang ako ng room. Kung ganun lang din daw ang behavior ko. Biruin mo, pati teacher ko nadamay na sa kabadrepan ko. And then may isa akong classmate na close sa crush ko. Nagtanong sa akin kung pwede raw ba mamaya ihatid daw ako ni crush pa uwi. Siguro napansin niya na hindi na ako gaya noon na lumilingon-lingon pa sa kanya. Simula nung makita ko siyang may ibang kausap na babae. Kaya siguro gusto niya akong suyuin. Tapos maya-maya nakita ko siya sa tabi ko habang naglalakad. Sumabay siya sa akin pa uwi. Sabi lang niya, "Sorry." At wala na kaming ibang napag-usapan. Nagkasabay kami sa loob ng tricycle pero imbes na bumaba siya sa bahay nila, hindi siya bumaba. Inantay pa niya akong bumaba sa may amin. Lampas sa tuloy siya ng bahay nila. Bago ako bumaba, alam mo ba kung ginawa ko, DJ Rocky? Hinalikan ko si crush sa pisngi. Oo, goodbye kiss lang. At nakita ko siyang nagtago ng ngiti sa mukha niya. Ako naman nag-feeling engot. Kasi first time ko yun ginawa. Tapos alam mo yun, buong araw akong bad trip. Tapos bigla akong lalambot. Napaisip nga ako, ba't ko yun ginawa? Sa bagay, parang thank you ko na rin yun sa kanya dahil sa paghatid niya sa akin pa uwi. Kinabukasan, balik na sa normal ang lahat. Naisip ko, baka ayaw lang ni crush na may sumasama. Na ibang babae sa kanya. Kapag ako yung nasa paligid niya. O baka filingera lang ako. O baka ayaw niya lang na merong ibang tao na hindi siya nagugustuhan o lumalayo yung loob sa kanya. Kaya nagiging nice lang siya sa akin. Baka ganun lang siya na kahit sino yung taong pakiramdam niya nagagawa niya ng kasalanan, sinusuyo niya. Ewan ko. Fast forward, ginanap ang JS prom namin. Nakita kong isinayaw ni crush ang isa sa mga close friends niyang babae. Nagsayaw sila. At matapos ang sweet na tugtog, inihatid niya pabalik sa upuan ng close friend niya. Hanggang sa ako naman ang kinuha ni crush para isayaw, DJ Rocky. OMG, hindi ko akalain na isasayaw niya rin pala ako. Nakaakbay lang ako sa balikat niya. At siya naman ay nakahawak sa bewang ko. Pagkatapos naming magsayaw, inihatid niya ako sa upuan ko. Nagpasalamat siya sa akin. Pero hindi na niya ako iniwan. Dahil tinabihan niya ako sa upuan ko. At hindi na ako kinuha ng iba para maisayaw. Grabe, ganun pala yung feeling. Sobrang saya ko. At oo, si crush na rin ang naging first and last dance ko nung prom namin yun. Fast forward, March 1998. Sumapit ang graduation namin sa high school. Mixed emotions ang naramdaman ko. Kasi kahit makakapagtapos na ako at makakahanap na ng trabaho, hindi ko naman makikita si crush araw-araw. Pagkatapos ng ceremony, hinanap ko si crush kung nasaan. Pero hindi ko na siya nakita uli. Naisip ko, hindi yata ako mahalaga kay crush. Basta na lang siya nawala. Hindi man lang nagpaalam. Nabalitaan ko na lang. Nagstay siya sa lolo't lola niya na medyo malayo sa lugar namin. Doon na rin niya itinuloy ang kanyang pag-aaral. Kaya tuluyan na kaming nawalan ng means of communication. Ako naman, nakahanap ng trabaho sa isang electronics company noong June 1998. Hindi na ako nakapagpatuloy ng college dahil sa hirap ng buhay namin. Lumipas ang ilang buwan. Habang nagtatrabaho na ako sa kumpanya, may nakilala akong isang lalaki na nagbigay sa akin ng espesyal na atensyon. Isa siyang technician sa kumpanya namin. Nabaling sa kanya ang pag-iisip at atensyon ko. Palayo sa crush ko.
At etong lalaking to, ang nakatuluyan kong maging unang boyfriend ko. Nahulog ang loob ko sa kanya kalaunan. Kaya't sinagot ko siyang maging boyfriend sa mismong 18th birthday ko noong October 1998. Mabait siya, DJ Rocky. Maalalahanin, masipag, maasikaso. Minsan sasabay pa siya sa akin pa uwi. Kahit magkalayo kami ng inuuwian. O hindi kaya pag day off namin, dadalaw siya sa bahay. Tutulungan akong mag-igib ng tubig sa poso namin. Nakikilala na rin siya ng pamilya ko. Pag linggo, nagsisimba kaming dalawa. Tapos pag may naitabing budget, kakain sa labas. Kaya lang, sa kasamaang palad, DJ Rocky, na-endo ako sa kumpanya namin. Hindi na-renew ang kontrata ko. Kaya napilitan akong maghanap ng ibang kumpanyang mapapasukan. January 1999, nakahanap ako ng malilipatan. By year 2000, sabi sa akin ng boyfriend ko, subukan ko na raw bumalik sa kumpanya nila. Dahil pwede na raw akong mag-apply uli 1 year after kong ma-terminate. Nakabalik ako sa kumpanya at naipagpatuloy namin ng boyfriend ko ang relasyon namin. Kahit magkasama na uli kami ng boyfriend ko, hindi naman natigil ang mga pagsubok. Nalaman kong may babaeng nakikipag-flirt sa boyfriend ko. At ang boyfriend ko naman, ini-entertain yung babae. Kaya nagalit ako sa boyfriend ko. Pero nanindigan naman siya na hindi niya gusto yung babae. At kahit daw ipatawag ko silang dalawa, aamin siya sa akin ng harap-harapan na ako lang ang mahal niya at hindi niya gusto yung babae. Pagkatapos nun, naging okay na kami uli at mas nag-effort sa akin ang boyfriend ko. Nagpatuloy ang relasyon namin at mas tumibay pa ito. Isang araw, nagkayayaan kami na mag-night swimming kaming dalawa lang. First time naming magkaroon ng privacy ng boyfriend ko. At hindi nun na maiwasan na magkaroon kami ng halikan na sobrang intimate to the point na nahahawakan na rin niya ang masiselang bahagi ng katawan ko. Pagbaba ng kamay niya, para tanggalin sana ang suot ko, nasampal ko siya ng biglaan dahil sa gulat. Natauhan siya at humingi naman sa akin ng tawad. Sabi ko, gusto ko naman siyang makasama pero hindi pa ako handa sa ganung bagay. Hindi naman siya nagpumilit, iginalang niya ang kagustuhan ko. May mga panahon na sinusubukan niyang hingin yung pagkababae ko. Magtiwala raw ako sa kanya dahil mahal ko naman siya. Madalas niya yung sabihin, lalo na kapag nagkakaroon kami ng pribadong oras. January 2001, hindi ko na napigilan. May nangyari na sa amin. Siya ang kauna-unahang taong naka-score sa akin. At nakita niya ang pruweba. Pagkatapos nun, puro siya yakap at halik sa akin. Mas lalo naman siyang naging malapit sa akin. Huwag daw ako matakot dahil sa nangyari. Hindi naman daw siya magbabago. June 2001, meron akong hindi inaasahang bisita na dumalaw sa akin. Inaantay ako sa labas ng bahay namin. Nakita ko isang babae at isang lalaki. Kilalang kilala ko ang mga muka. Yung babae, close friend ng crush ko. At yung lalaki, yung mismong crush ko noon. Hindi ko tuloy maipaliwanag, DJ Rocky. Yung pakiramdam ko nung makita ko sila, lalo na yung crush ko, hindi ako makapagsalita. At hindi ko nga sila naimbitahan na pumasok sa bahay eh. Pero sa sobrang gulat ko, naramdaman ko yung emosyon na akala ko ay hindi ko na uli mararamdaman. Biruin mo, 3 taon mula nung huli ko silang nakita. Kaya nanginig ang buong katawan ko nang marinig ko uli ang boses ng crush ko na pumukaw sa damdamin kong matagal na palang nangungulila sa kanya nang hindi ko man lang inaasahan. Natunaw na ako ng tuluyan, DJ Rocky. At nanumbalik ang lahat ng pagtingin ko sa crush ko.
sa mismong oras na yon. Kahit na may boyfriend na ako. Nanginig ang buong katawan ko nang marinig muli ang boses ng dati kong crush. Sabi sa akin ni Crush, "Raya, kumusta ka na?" DJ Rocky, sa sobrang pagkabigla, panik at pagiging tuliro, hindi ko na tuloy naaalala yung sagot ko sa tanong niya. Basta't nagkapalitan na lang kami ng mga number at hindi gaanong nagtagal ang usapan naming tatlo dahil nga gabi na. Hindi ko nga rin sila naimbitahang pumasok sa loob ng bahay. Magmula nun, naging textmate na kami ni Crush. Nagkakakumustahan. At nasabi ko nga sa kanya na may boyfriend na ako. Siya naman graduate na ng Marine Engineering. Minsan, DJ Rocky, nagyaya si Crush na magkita kami para mamasyal ng nakamotor. Alam kong mali, pero pumayag akong sumama sa kanya. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Then nagkausap kami ng masinsinan. Tinanong ko si Crush kung bakit bigla na lang siyang nawala nung graduation day namin. Na hindi pa nga tapos yung seremonya. Ang sabi niya, flight na niya kaya nung araw na yon. Pinilit lang niyang umattend ng graduation. Paalis siya nung araw na yon. Tsaka ko lang din nalaman na matagal na rin daw niya akong gusto. Kaso hindi pa siya handang makipagrelasyon dahil iniisip niya na kailangan niya munang makagraduate, lalo na't broken family sila. Nagpalipat-lipat daw siya ng school, kaya nagtagal siya sa pag-aaral. Kahit noong college na siya, hindi niya inisip magka-girlfriend. Hanggang sa nakagraduate na siya, tsaka niya ako unang hinanap para magbakasakali para sa aming dalawa. In case na single pa raw ako. Ang dami pa naming napag-usapan ni Crush, DJ Rocky. At aaminin ko, naguluhan ang utak ko nang dahil sa pagbabalik niya. Alam ko namang maling makipagkita pa sa kanya dahil may boyfriend na ako. Pero maraming beses pa kaming nagkita ni Crush. Wala kaming label at hindi na namin naisip lagyan pa. Dahil alam naman niyang may boyfriend ako. Gentleman pa rin siya gaya ng dati. At hindi siya nagte-take advantage sa akin. Madalas kaming lumabas, mamasyal, magpahangin sa tabing dagat. Minsan pa nga nag-night swimming din kami kasama ang kapatid niya. At hindi yun alam ng boyfriend ko. At dahil nagigilty na rin ako, sinabi ko na sa kanyang katotohanan na nagbalik sa buhay ko ang lalaking una kong minahal. Paulit-ulit akong nagsorry sa boyfriend ko. Sabi ko kailangan ko ng space at kung makikipaghiwalay siya sa akin, maiintindihan ko. Pagkatapos sumakay na ako ng tricycle at umalis. Pero hinabol ako ng boyfriend ko. Bumaba ako. Doon na kami nag-usap sa tabing dagat para magpakalma. Gusto niyang ayusin ang relasyon namin. Tigilan ko na raw yung iniisip ko sa crush ko dahil kung hindi, isusumbong niya raw ako sa mga magulang ko at sasabihin may nangyari na sa amin. Nahanda siyang pakasalan ako. Natakot ako sa mga posibleng mangyari nung sinabi niya yun. Kaya wala na rin ako nagawa. Nagdesisyon na lang din akong ayusin ang relasyon namin. Totoo naman kasi na may nangyari na sa amin. Kapag nalaman ni Crush na hindi na ako V, baka hindi na niya ako seryosohin. Kaya naisip ko, piliin ko na lang yung boyfriend ko dahil yun naman ang tama. So ang ginawa ko, sumulat ako para sa crush ko. Doon ko sinasabing, nagpapaalam na ako sa kanya na hindi na kami po pwedeng magkita. Inayos namin ng boyfriend ko yung relasyon namin at hindi ako nakarinig ng kahit anong panunumbat mula sa boyfriend ko. Aminado ako na iisip ko pa rin ng crush ko. Pero pilit kong pinapatay ang feelings ko para sa kanya dahil paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na mali itong nararamdaman ko. Mali ang mahalin ko pa ang crush ko dahil may boyfriend na nga ako. At yun ang dapat kong panindigan. December 6, 2003, ikinasal kami ng boyfriend ko. December 1, 2004,
Nabiyayaan kami ng isang anak na lalaki. Pagkapanganak ko, doon muna kami nakatira sa mga magulang niya. Dahil yung ibang mga kapatid niya, may mga sarili na ring pamilya. Kami ang naiwan sa poder ng mga magulang niya. Pero dahil malayo pa rin ang lugar nila, hindi praktikal sa mga gastusin. Lumipat kami sa lugar namin na malapit sa kumpanyang pinagtatrabahuhan namin. Nangupahan kami sa bahay ng pinsan ko. Habang tumatagal, napapansin namin na hindi na kaya ng kinikita namin ang mga bilihin dahil hindi na kami nakakaipon. Yung mga sweldo namin hanggang pangkain lang araw-araw. At dito na ako nakapag-isip na mag-abroad na lang ako. Noong umpisa, ayaw pumayag ng asawa ko. Mabubuhay naman daw kami sa Pilipinas basta't magkasama kami. Sabi ko, hindi naman ako magtatagal abroad. Ang gusto ko lang makaipon kami ng pambili ng lupa at makapagpatayo ng sarili naming bahay. Kahit maliit lang para hindi na kami mangupahan. Pag may bahay na, babalik ako ng Pilipinas para matutukan ko naman ang pagpapalaki sa anak namin. Nakumbinsi ko ang asawa ko, kaya't nagtuloy ang desisyon kong umalis ng bansa. September 4, 2006, umalis ako ng Pilipinas papuntang Taiwan. Akala ko madali lang ang desisyong ginawa ko. Pero ang hirap pala. Namimiss ko ng sobra-sobra ang anak ko. 2 years old pa lang siya nung iwanan ko siya sa Pilipinas. Namimiss ko rin naman syempre ang asawa ko. Minsan nga aakit ako sa rooftop ng tinutuluyan kong apartment at doon ako hahagulgol. Alam ng mga naging kasamahan ko na hindi ako basta-basta pwedeng umuwi ng Pilipinas. Kailangan ko pang mabayaran yung ipinangutang ko para sa placement fee ko. At kailangan ko rin dahan-dahanin ang pagtupad sa plano namin ng asawa ko na mapatayo ng bahay. Humanap ako ng sideline sa Taiwan para mas mabilis akong makaipon. Nagtinda ako ng mga damit, rumakit pa ng kung ano-ano. Hindi ko lang namalayan. Inabot na ako ng 2 taon sa Taiwan. At sa wakas, pwede na ako magbakasyon sa Pilipinas. Excited ako noon dahil isusurprise ko sana ang mag-ama ko. Kaya hindi ako nagpaalam na uuwi ako. Ang nakakaalam lang, ang nanay ko at mga kapatid ko. Bago pa man ako umuwi, DJ Rocky, binalaan na ako ng pamilya ko na itong asawa ko pala may kateks na ibang babae. Sabi ko sa sarili ko, mag-uusap kami pag-uwi ko ng Pinas. At pag-uwi ko nagulat ako dahil totoo yung babala sa akin ng pamilya ko. May ibang babae ang asawa ko. Nakita ko mismo ang cellphone ng asawa ko. Nandun lahat ang ebidensya. Yung babaeng kateks niya, pamilyado rin pala. Kaya yung 2 linggo na bakasyon ko sa Pilipinas, hindi ko yun na-enjoy. Pagbalik ko ng Taiwan, sinuyo uli ako ng asawa ko. At dahil hindi siya tumigil sa panunuyo, binigyan ko siya ng second chance. Nagkaayos kami uli. Ilang buwan lang matapos kong bumalik sa Taiwan, nagkaroon ng global financial crisis. Humina ang kumpanya namin. Isa ako sa mga pinapili kung gusto ko raw umuwi. At kapag malakas na raw uli ang demand sa kumpanya namin, pwede naman daw kaming bumalik. Nag-decide ako noon na umuwi na lang dahil nakaipon na rin naman ako kahit papano. December 21, 2008, tuluyan na akong bumalik ng Pilipinas. Tsaka ako tinapad ang napagkasunduan namin na pagpapagawa ng maliit na bahay sa nabili naming lupa. March 2009, nakalipat na kaming mag-anak. Natupad din ang pangarap naming mag-asawa na magkaroon ng sariling tahanan. Akala ko magtutuloy-tuloy na ang ginhawa sa buhay naming mag-asawa, DJ Rocky. Pero hindi pa pala. Marami pang kaganapan ang hindi ko pa naikukwento. Kaya sa susunod na secret file na lang ako magpapatuloy. Puputulin ko muna dito ang aking kwento. Muli, ako si Raya. At ito ang aking secret file.